Noong Agosto 17, 1976, naranasan ng Pilipinas ang isa sa pinakamapaminsalang kalamidad sa kasaysayan, nito ang Moro Gulf earthquake and tsunami. Bandang 12 past 11 a.m. ng madaling araw, isang napakalakas na lindol na may magnitude 8.1 ang tumama sa bahagi ng Moro Gulf sa Mindanao. Ang sentro nito ay malapit sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Malawakang pagyanig ang naramdaman sa maraming lugar sa Mindanao at maging sa ilang bahagi ng Visayas. Ngunit ang mas nakamamatay na trahedya ay dumating makalipas lamang ang ilang minuto. Isang dambuhalang tsunami na umabot sa tinatayang 9 na metro. Ang taas ang humagupit sa mga baybaying komunidad sa paligid ng Moro Gulf. Marami sa mga residente ay natutulog pa nang mangyari ito, kaya kakaunti lamang ang nagkaroon ng pagkakataong makalikas. Sa loob lamang ng ilang minuto, nilamon ng malalaking alon ang mga bahay, gusali at buong pamayanan. Maraming pamilya ang nagkahiwa-hiwalay at libu-libong buhay ang nawala sa trahedya. Tinatayang nasa 1,000 katao ang nasawi, kabilang ang mga nawawala at hindi na natukoy ang pagkakakilanlan. Dahil sa lawak ng pinsala at dami ng biktima, kinikilala ang pangyayaring ito bilang pinakamalakas at pinakanakamamatay na tsunami sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil naganap ito sa kalaliman ng gabi at kumitil ng libu-libong buhay habang natutulog ang mga tao, nakilala ang trahedyang ito sa pangalang The Midnight Killer, isang malagim na paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at kahalagahan ng paghahanda sa mga sakuna.